So heto na nga mga idol, patuloy pong natatanggap sa ngayon ng 76ers ang LeBron James effect sa NBA. Aba, akalain nyo mga idol, 14 national televised games lamang ang natanggap ng Sixers sa nagdaang season. 14, mababa. Pero alam nyo ba, sa 2026-2027 NBA season, ang televised games ng Sixers sa national ay nasa 34. Yan po ang pinakamarami sa NBA. Maximum na po yan dahil yan sa effect ni LeBron. Marami ang na-hype, marami ang excited sa pagpunta ni LeBron James. Dumagdag pa ang pagpunta ni Jaylen Brown. Kaya sumikat po ng husto itong 76ers. Lumaki din po ang presyohan sa kanilang ticket at inaasahan na makakahatak ng nasa 430 million. Nakita rin sa kanilang economy. Kaya so far mga idol, laging maganda sa ngayon ang bungad ng 76ers dahil lamang po sa isang tao na si LeBron James. Ibig sabihin nun mga idol, dahil nga ho yung kanilang exposure ay napakarami, national televised games napakarami, makakadiman po ng husto itong 76ers. Sa mga gustong mag-sponsor sa kanila, tataas din po ang kanilang fee, yung kanilang pabayad. Kaya inaasahan mga idol ay mapapadalas po ang 76ers sa national televised game. Naninindigan pa rin ang Dallas Mavericks na hindi nila iba-buy out si Klay Thompson. Nais po nila na i-trade ito kahit papano ay makakatangkap sila ng kapalit na asset para sa kanya. Masyadong mabigat ang kontrata ni Klay Thompson. Sasahod siya sa bagong season ng nasa 17 million. Kaya tsak na kung hindi po ganoon kalaki yung value ng isang player, aba, posibleng dalawang player ang matanggap dito ng Dallas Mavericks. Pero kung masyadong malaki yung kontrata, ay palitan lamang player sa isang player. Matagal nang nasa trade market itong si Klay Thompson. Gusto na siyang i-trade ng Dallas Mavericks pero walang masyadong nagpapakita ng interest sa kanya. Sa ngayon ang Miami Heat, yun lang po yung nag-iisang team, pero yung kanilang gusto buyout, hindi trade ng kontrata sa kanya. At kung sakaling makukulangan si Klay Thompson, kung hindi niya na nagugustuhan ang tinatakbo ng kanyang bagong team, ay posible rin po siyang umalis. Ibig sabihin nun, masasayang lamang yung kanilang ipinadalang package para makuha siya sa Dallas Mavericks dahil parang naging rental lamang sa kanila itong si Klay. Kaya ingat na ingat sila na kunin itong si Klay Thompson dahil sa kanyang mabigat na kontrata. Yung kanilang gusto buyout para kahit paano ito'y kanilang maoferan ng veteran minimum contract na nasa 2 taon. Para sa inyo mga idol, saan nyo ba gustong makita itong si Klay Thompson na maglaro? I-comment lang yan sa comment section.